Magandang araw mga ka-Berks, Chris Cusinero. Akala ko hindi na ako makakapagsuot ng boots this month. Pero magbuboots ulit tayo. Kasi noong mga nakaraang araw, puro puro maganda na yung weather. Nag plus 10, nag plus 14 na nga kami rito. Akala ko tuloy-tuloy na yung summer. So sabi ko nga, winter pa rin ngayon na. Bakit? Parang summer na. Noon pala, winter pa rin pala talaga. Kasi kagabi, tada! Kagabi, umulan na naman ng snow. Sobrang lakas ng hangin. Yung bintana dito sa kwarto ni Angelo, hindi siya pinatulog kasi hampas ng hampas. Ganun ang tunog niya. So akala ko naman sa baba yun na may pinupukpok. Kwarto pala ni Angelo yung maingay. At nung chinek niya, yung bintana niya nga humahampas. Tapos yung pinto dito sa harapan ng bahay, o dito sa gilid ng bahay kung saan ako nagprito ng tuyo nung nakaraan, kalampag ng kalampag kahit na nakasil na ganito, yung nakasarado na ganyan, kalampag pa rin ng kalampag. So sabi ko, bakit kaya? Nung makita ko, sobrang lakas pa na ng hangin. Alas 12 na ng hating gabi, lumabas ako. Nung makita ko, ganito yung itsura nung labas ng bahay. Sobrang dami na ng snow. Tapos sobrang lakas ng hangin nga, kaya hindi kami nakatulog. Ngayon, lalabas tayo kasama si Angelo at meron daw siyang pipick upin. At sabi niya nga na ipag-drive ko daw siya kung pwede doon sa pag-pick upan niya ng item. Siguro mamaya pagbalik namin, mag-shovel tayo ng snow kasi kailangan na i-shovel natin yung mga snow na yan. Pag hindi natin sinyovel yan, marereklamo tayo ng mga kapitbahay natin saka yung mga naglalakad dito sa pedestrian. So ganito na naman kalamig at ganito na naman kakapalang snow. Di ba nung mga 2 weeks ago lang nung pinakita ko sa inyo tong video na to na wala ng snow? Ngayon, ayan, balik na naman ang snow. Ay, lakas ng hangin mga ka-Berks. Anak ng tipaklong. Anak naman talaga ng tipaklong, oh. Dito na sa loob ng sasakyan si Angelo. Sabi ko sa kanya, mag-start na siya ng sasakyan. Kasi nga, ngayon ay minus 14 yata, minus 15. Feels like mga minus 20 dahil sa lakas ng hangin. Tingnan mo, yung itsura nung bintana natin. Talaga tong anak ko, hindi man lang nilinis tong harapan ng oh. Gising ko lang to saglit. Ang akala ng iba pagdating ng winter or pagka nandito ka sa Canada at nakakita ka ng snow, wow, ang ganda naman ng snow. Sa umpisa lang yun. After one day, sinusumpa mo na. Lamig. Kita nyo sa sobrang lamig dito ngayon, yung mga natunaw na snow ng heater natin na binubugan ng heater, syempre gagamitin natin yung wiper natin para alisin natin yung natunaw na snow dyan. Pero pagdating niya sa tabi, nabubuo na siya kaagad, nagiging snow na rin siya kaagad, o ice na, nagiging ice na dahil sa sobrang lamig sa labas. So kailangan pa natin na mainit pa natin yung sasakyan para makapagbiyahe tayo. Mahirap na. Ano anak, back to snow ka na naman? Kala ko summer na eh. Ano ba yan? Noong isang araw na lumabas kami, ang ganda ng weather, kulay brown na yung mga damo, yung mga grass. Sabi ko, wow, pa-summer na, spring na. Eh ngayon, Tinago ko na kaya yung mga winter clothes ko. Tinago mo na yung winter clothes mo? Ngayon nakabuklat ulit lahat. Nakabuklat ulit. Tapos yung boots mo, nilabas mo na ulit. Ako nga, nakaboots na rin ako ngayon. Back to boots na ulit tayo, saka back to
winter coat na ulit tayo. Akala ko hindi na ako magwi-winter coat eh. Anak ng tipaklong talaga oh. Ano, tara na. Oh, bigyan mo sa akin yung map para mapuntahan natin yung pupuntahan natin. Nahatid ko na si Angelo dito sa pupuntahan niya. Dito siya nagpahatid sa The Camera Store dito sa downtown. At ayusin ko lang yung wiper natin kasi every time na magwa-wipe siya, hindi niya naayos yung salamin. May mga nabuo na siyang ice dito sa pinakagitna. Hindi rin kasi magpa-function ng maayos yung wiper pagka ganito namuo na yung mga ice. Ayan yung mga ice namuo na lahat, o yung snow na natunaw. So hindi maayos yung pagwa-wipe nung ano. Ito yung problema dito sa Canada pagka nag-winter na ulit. Kagaya ngayon, winter na naman. Balik na ulit tayo sa winter. So kailangan maayos natin to para mamaya maayos yung pag-wipe niya ng ice o ng snow. Dito yung mga natunaw na ice na yan diba? Aalisin mo talaga yan yung mga nandyan sa loob para malinis yung pagkaka-wipe niya mamaya. Namuna kaagad yung mga no? Okay na siguro yan. Kahit yung kabilang side hindi na, yun lang driver area yung kailangan na. Ayan nabuo agad Kita niyo yung ice na yan, diba? Saka yung pinakataas kailangan mo wipe, yung pinakaitaas niya. So nandoon sa loob si Angelo. Ewan ko kung anong bibili ng batang yun. Pag may naisip siyang bilhin para sa camera niya, binibili niya rito. Naku, pero pa pala tayong dapat na ayusin. Nakalimutan ko rin. Pa pala ilalim ng wiper. Kasi nung binalik ko yung wiper, nakita ko yung ice na namuo doon sa, ayun, sa ilalim niya. So kailangan alisin natin yun. Ayan okay. Para mamaya pag-wipe niya maayos na maayos, malinis na malinis pag-wipe. Sobrang lamig nga. Dito ko na lang antayin si Angelo. Hindi na ako papasok doon. So check natin. Parang wala naman na bago. Parang ganun. Kasi napuno na naman ng ice kaagad yung yung wiper. Dahil nga sa sobrang lamig ngayon. Ayan. Anak naman ng tipaklong Ayoko na lumabas. Dito na ako sa loob. Bahala na siya dyan. Konting karne pang stock namin sa bahay dahil may pasok ko na rin bukas. May pasok na kami pareho bukas, so kailangan namin magluto ng bultuhan ulit. Baka siyang katutak na adobo pork or adobo chicken para good for 2 to 3 days ulit namin. Buhay Canada! Wala pa kaming 5 minutes sa loob ng... Sir, maganda araw po. Wala pa kami 5 minutes sa loob. Punong-puno na naman kaagad ng snow yung sasakyan. Anak ng tipaklong talaga,
Sobrang lamig. Oh, Yung snow naging yellow oh. naging yelo na dito. Natunaw dito, tapos biglang... Sa sobrang lamig. Tapos yung harapan ng sasakyan. 5 minutes lang kami sa loob Yellow na yung mga ano. kasi walang tao dito sa loob ng store dahil tinan mo dumikit na yung dumikit na yung wiper sa ice. Ay nako, so kailangan na maalisin yan, hindi yan basta maaalis. Kaya pag pumunta ka ng Canada, kailangan ready ka, handa ka sa ganitong buhay araw-araw pag winter. Na-experience ko na to nung nasa Norman Wells ako. Seven months yung winter doon. Buti nga dito 4 months lang dito sa south, pero sa north mahaba yung winter talaga doon. Bibili na kami ng konting gulay, saka siguro manok. Tapos uwi na rin tayo kaagad. Ready? Let's go. Saan tayo? Bibili tayo ng konting gulay. Walang gulay sa bahay. Superstore. Superstore? Ay. So ito na yung huling pupuntahan natin. Sobrang kapal ng snow, grabe. So wow, ang lakas ng hangin. So kumuha lang ako ng 2 upo, tapos isang napa-cabbage. Tapos kuha tayo ng sili. Pilihan lang natin kasi yung iba pangit na. Konti lang para sa mga pagkain natin. Para pampagana lang ng mga ulam natin, di ba? Ang ginagawa ko para hindi mabulok, kasi yung iba pabulok na oh. Ginagawa ko para hindi mabulok yung mga sili na yan. Pagkabili ko, nilalagay ko sila sa freezer. Nasa freezer na sila kaagad para hindi na sila mabulok. Tapos pag kailangan ko, saka lang ako maglalabas pa isa-isa. Okay na siguro yan, kukunti lang, siguro mga 20 pieces kasi medyo mahal yung pepper eh. Bumili nga pala si Angelo ng isang box na chicken. Magkano isang box na chicken, nak? $45. Budget ko lang dito, $100. $45. Para sa kanya naman yan, mahilig kasi siya sa chicken breast. Ano naman yan? Mga proportion na lang, tumatagal naman. Oo, pinoportion. Usually pinoportion ko yan, tapos ini-slice ko, pinoportion ko, tapos bahala na siya magluto, no? Nagluluto na sarili kong recipe. May sarili siyang recipe at the same time, nakikikain na rin ako. Sino ba na video about that? Alin? Nagluluto kung ano-ano nilalagay kong spice. Tama. Eggplant, $2.44 per pound. Yung ganito. Ito yung uso sa US yung mga ganitong klase ng talong. Yung mga ganitong klase ng talong, alam ko madalang lang sa US. Mostly mga talong nila ganito. So dito, mga talong natin, ganito yung mga binibili ko, yung mga pahaba. Tapos ito yung klase ng okra dito. Punggok na mataba. Hindi yung mahaba na payat, di ba? Punggok na mataba. Parang parang Filipino size. Punggok na mataba. Oh, yung mga iniisip nyo, hindi yun. Kuha ko na ilang piraso nito. So, kumuha kami ng dishwashing liquid. No name, syempre. Tapos eggs, no name din. Saka 2 tilapia. Ang 2 tilapia dito is make it $7. Almost $8 ang 2 tilapia.
Ayan lang ang pinamili namin sa kachichirya niya. Hindi pa namin na-try ni Angelo to. Try nga natin. Ba't may green tapos ba't may blue? Ha? Ayun, magkaiba sila. May green at may blue. So, kung ano yung mura, doon tayo sa mura. Ay, hindi. Depende sa ano yan. Tingnan mo. Eto, seafood rice roll. Eto, Seafood rice roll. Ah, shrimp. Shrimp din to. Baka nagkaiba yun. 48 by 16. 860 grams. Pareho lang sila. Baka magkaiba lang sila ng manufacturer. Pero parehong TNT. High in sodium pa kaya. High in sodium. Doon tayo sa low in sodium. Kailan na? Nandito tayo sa may bakery. At syempre doon kami ng anak ko sa mura. Kasi mahal yung ibang bread. At yung mga Pilipino bread dito, mahal talaga. Sobrang mahal. Kaya hindi kami kumukuha nun. Ang binibili namin yung pinakamura dito. Ayan, no name syempre. No name na rye or wheat. Ayos, so ayun na. Saka pala sa no name. Baka naman no name and everything else. No name. Hi. Nandito kami ngayon. Real Canadian Superstore. Baka naman. Sabi mo, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. No name. Tara, bayad na kami ni Angelo. May mga gabi na hindi makatulog. May mga araw na halos ikadurog. Buhay na malayo ka sa pamilya mo. Tinitiis na para sa pangarap mo. Buhay sa ibang bansa hindi madali. Pagod at sikap para sa minimiti. Malayo sa magulang at mga kapatid. Nangungulila sa asawa at anak. Karpintero, kamano, kusinero. Puro mekaniko o inhinyero. Driver o tagahugas man ng plato. Pilipino kang puno ng respeto. Nakita nyo naman na sobrang hirap nung pagdadrive sa kalsada, no? Sobrang dulas. Saka hindi mo makita, sobrang labo nung kalsada. Hindi justify pagdating dito sa camera pero pag nakita mo ng mata mo, talagang too dark. Anyway, andito na tayo sa bahay. Malakas pa rin yung hangin at saka yung snow, sobrang lakas pa rin. Cedric! How are you, my friend? Long time no see. My God, si Cedric na yung nag-shovel ng snow. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawong mapapagrabe. Mga ka-birds, tara muna gala. Mga lugar dito